Good afternoon, everyone. Welcome to YouTube. You are in the Sima Discarte channel. My name is Maricel at ako ang inyong host sa content na ito. Sa content na ito, pag-uusapan natin kung paano nga ba mag-wet dock ang isang passenger cruise line. Disclaimer at paalala lang po hindi po ako binabayaran ng kahit sino man sa loob ng kumpanya na pinapasukan ko. Ito ay content lang na binabahagi ko sa mga tao na gusto mag-apply sa loob ng barko or gustong magkaroon ng idea sa loob ng barko. Okay, so enjoy watching! Oh no, work again? Just kidding, biro lang mga kaibigan. Eto nga, magwe-wet dock na kami. So sinimulan namin sa paglagay ng carpet protector. Oops, may dumaan. Shout out sa aking mabait na amo. Hindi ko nasasabihin kung sino siya. But the clue is, he's a Filipino. So lahat ng mga pampasaherong daanan, nilalagyan namin ng carpet protector para hindi madumihan. So dahan-dahan lang palang aking boses kasi gabi ngayon, bawal ako mag-ingay. Baka mag-complain tayo. Okay, so but even the crew area nilalagyan din namin ng mga carpet protector para hindi madumihan ng mga carpet. At saka ilang araw lang naman, 'di ba? So but even yung mga lamesa, mga upuan nilalagyan namin ng mga white linen at saka mga cover para hindi siya malikabukan, madumihan. Ayan, kung nakikita nyo, no, yung mga upuan, may mga cover, may mga plastic. Ito pala mga kaibigan yung lobby. Kung saan pag normal cruise, saan nandiyan na yung mga pasahero, dito ang unang sentro ng mga pasahero dito muna nagmi-meet. Okay, ang una nilang minimit is yung reception. And just kidding. Okay, so from deck 5, deck 6, deck 7, yan ang tinatawag na heart of the ship. Yan yung midship. Okay, so yan ang itsura niya tuwing naka-wet dock siya. Pagkakaiba nga pala ng wet dock to dry dock mga kaibigan, no? Pag sinabing a wet dock, is a harbor or basin where ships remain afloat, while a dry dock is a structure that can be drained to allow ships to be lifted out of the water for repairs and maintenance. So, kung nakikita nyo, no? Ayan. So, even sa mga passenger lounges, yan sa bar yan, kinukubiran namin. Shout out sa aking mga kaibigan na nagtatrabaho. Okay, during wet docks, sa lahat ng mga kasamahan ko, shout out dyan. So ito palang itsura ng top deck kapag ni-repair siya. Actually, hindi naman lahat i-repair mga kaibigan. Pag wet dock, 50-50 lang ang nire-repair. Pero pag dry dock, 90% ang nire-repair sa loob ng barko. Oops, nakachamba tayo. Katabi pala namin mga kaibigan is yung sister ship namin. Okay, so nagwe-wet dock din sila. So pag may pagkakataon, bumisita sa mga kaibigan, mga kasama, ay pwede akong pumunta dyan or pwede kaming pumunta dyan sa kanila. Sa itaas pala niyan mga kaibigan, aayusin din yan. So, sister ship namin yan, no? Isang napakagandang barko rin. So, last year, nandyan ako. So, napakalaking barko din siya. At mamimiss ko rin siya. Ngayon, tapos na yung break ko, so back to work uli ako. Shoutout pala sa lahat ng mga taga-accommodation, no? Hindi pala basta-basta ang kanilang trabaho, sa mga kamag-anak, kapamilya at mga kaibigan ng inyong mga seaman. Kung alam nyo na ang trabaho nila, ganito sa loob ng barko, please, parang awa nyo na, suportahan nyo sila, ipag-pray nyo sila, dahil hindi pala basta-basta ang kanilang trabaho. Napakahirap kumita ng pera para maibigay sa inyo. Okay? So, pag may pagkakataon, enjoy lang.
ang life. So, hindi lamang ako seryoso sa trabaho ko, no? Kundi kahit paano pahapyaw-hapyaw, pasayaw-sayaw ng konti. Para at least, diba, good vibes lang. O yan, may SOLAS training din pala sa barko. Charot. Hindi yan SOLAS training, mga kaibigan. Sila po ay mga vacuum cleaner, mga kasamahan ko yan na shout out pala sa kanila, no? A very supportive colleague sa mga kalukuhan ko sa loob ng barko. So, ito naman pahapyaw natin. Pahapyaw natin, ipakita kung ano ang itsura ng top deck kapag nasa wet dock or nasa dry dock. At least magkaroon kayo ng idea kung paano at ano nga ba ang itsura ng barko kapag naka-wet dock or naka-dry dock. Sa labala ng barko, mga kaibigan, hindi ka maboboring kasi kahit sabihin mo naka-dry dock, wet dock, may mga palaro din, may mga games din, so hindi ka maboboring. Balik ulit tayo sa sayaw-sayaw. Intermission number. Wag that is after duty, After duty yan. May mga pa-training din palang ginagawa kami sa loob ng barko, mga pa-seminar, trainings, at kung ano pa ang mga dapat namin refresh. Pinakita ko na yung sarili ko para patunay na kung saan nasa loob ako ng barko. Ito palang crew mess namin. Isang pampasayarong restaurant ang ginawa namin crew mess. Pinakita ko na rin sarili ko para at least pruweba na talaga nandito ako sa loob ng cruise line na kung saan kailangan yung sundan ng aking YouTube channel para at least magabayan kayo, mabigyan kayo ng idea kung paano nga ba magtrabaho sa loob ng cruise line. Photoshoot muna sa aking mga kaibigan after duty. And then, after work, have time with my best friend, Lak. She is from Thailand and I am from the Philippines. So, magkaibigan kami, no? Simula ng bata pa, charot. Okay, so matagal na kami magkaibigan ni Lak since we are a bar waiter. Hanggang sa nagka-jowa na siya. Shout out sa akong Mauricio na dumaan. Sino ka man, shout out sa'yo. So, matagal na kami magkaibigan, no? Ang aming pagsasamahan parang alak habang tumatagal lalong sumasarap. Okay, simula noon hanggang ngayon, friends, forever, nagkahiwalay man ang barko, nagkahiwalay ng landas, pero pinag-isa pa rin kami ng tadhana. So, ito pala ang aming crew bar. Say hi to my friend. Hi! So yan, ganito ang itsura ng aming crew bar. Maraming mga crew na tumatambay dito after work. Paalala lang po kung sakaling meron akong hindi sinasadyang nakuhaan ng picture or video, pagpasensyahan nyo na po, paumanhin po, hindi ko po sinasadya. Maraming salamat po.